dinidrill ni Kuya ay isang Aquilaria tree. Sa punong ito nagmumula ang isa sa pinakamahal na kahoy sa mundo, ang agarwood. Ayon sa Business Insider, ang presyo ng first-grade agarwood ay umaabot ng $100,000 o nasa 5 million pesos kada kilo. Agarwood is very expensive. That's pretty expensive stuff. 1 kilogram is about $100,000. At alam nyo ba, ang punong ito ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Siguro ay meron nang nakakita sa inyo ng punong ito. Tinatawag itong lapnisan dito sa atin. At ayon pa kay Doc Efraim Cercado, isang agarwood farmer, maaari ka daw kumita ng 40 million pesos per hectare in 5 years sa agarwood farming. Kung magtatanim ka, for example, ng 800 na puno sa isang ektarya, in 5 years, yung isang ektarya mo, it can produce 40 million pesos. Mataas ang demand ng agarwood sa China, Japan at lalo na sa Middle East. Ano nga ba ang meron sa kahoy na ito at napakamahal? Aalamin natin yan mamaya. Mabalik muna tayo sa Aquilaria tree na dinidrill ni Kuya. Alam nyo ba, isa ito sa pinaka-importanting step para makaproduce ng agarwood. Para daw magkaroon ng infection ang puno, may iba na gumagamit pa ng mainit na metal rod at sabay pukpok para makagawa ng butas. Bakit kaya kailangan nila itong gawin? Ang Aquilaria tree ay isang puno na merong cream na kulay at walang amoy. Pero kapag na-damage ito, nabutas o di kaya ay nahiwa, ay magkakaroon ito ng fungal infection sa loob. Aatakihin ito ng fungus na tinatawag na Phyllophora parasitica. Para madepensahan ang atake ng fungus, ang Aquilaria ay maglalabas ng isang resin o parang oil na tinatawag na aloes. Ito ay maitim, mamasa-masa at mabango. At sa loob ng ilang taon, ang aloes ay didikit sa Aquilaria at ito na ang magiging agarwood. Sa wild ay natural na nadadamage ang mga Aquilaria dahil sa mga external forces tulad ng mga hayop. Pero sa mga plantation o farm, manong-manong binubutasan ang Aquilaria at sinasadyang nilalagyan ng microbial compound para magkaroon ng fungal infection sa loob ng katawan ng puno upang makapag-produce ito ng agarwood. Ibig sabihin, nagkakaroon lang ng agarwood kapag merong fungal infection sa loob ng katawan ng Aquilaria tree. Sa pag-harvest ng agarwood, kailangan itong i-separate mula sa healthy na kahoy ng Aquilaria. Kukunin lamang yung may itim na part dahil ito lang ang valuable. Ang trabahong ito ay umaabot ng ilang oras bago matapos. Ang agarwood ay kilala rin bilang oud or gaharo. Ang scientific name nito ay Aquilaria malacensis. Matatagpuan ang Aquilaria tree sa mga liblib na gubat sa matataas na bundok. Mayroong 21 species ng Aquilaria sa mundo at siyam dito ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Matatagpuan rin sila sa Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia at iba pang Southeast Asian countries. Noon pa man ay pinapahalagahan na ang agarwood. Itinuturing ito bilang woods of the gods at hanggang ngayon ay in demand ito dahil ginagawa itong essential oil. Mataas ang demand nito sa Middle East dahil ang oil na ito ay sumisimbolo sa yaman, kultura at hospitality. Ang purest form daw ng oil ay umaabot ang halaga sa $80,000 per liter o nasa 4 million pesos. Kaya naman nakuha nito ang nickname bilang liquid gold. Ginagamit din itong insenso sa mga religious ceremonies sa Asia at lalo na sa Middle East. Itinuturing nga ang agarwood bilang king of incense. Meron daw kasi itong sweet aroma at dahil nga mabango, ginagawa rin itong perfume. Ginagamit rin ito bilang medicine. Sa traditional Chinese medicine, ginagamit itong panggamot sa gastric problems, ubo, rheumatism at mataas na lagnat at maaari ding gawing jewelries. Pero paalala lang po, hindi po pwedeng basta-basta na lang magbenta ng agarwood. Kailangan po ng permit mula sa DENR para makapagbenta. Illegal po ang pagbebenta ng walang permit. Pinapayagan naman ng DENR ang propagation ng agarwood dito sa Pilipinas pero highly regulated po ito. May mga rules and regulations na dapat sundin. Ipinagbabawal ang pagkuha ng punla ng Aquilaria tree sa wild. Itinuturing na kasi ito ngayon bilang endangered species. Kayo ka-awesome, nakakita na ba kayo ng agarwood? This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!